Sa government procurement, ang integridad at transparency ay susi upang masiguro ang maayos at patas na proseso. Sa video na ito, tatalakayin natin ang Omnibus Warrant Statement, isang mahalagang dokumento na ginagamit upang ipagtibay ang katapatan at pagsunod ng mga bidders sa Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act. Ang Omnibus Warrant Statement ay isang affidavit na nagpapakita na ang bidder ay may full authority na representa ang kanilang organisasyon, sumusunod sa mga batas at tapat sa procurement rules. Sino ba ang dapat sumagot o mag-fill out ng Omnibus Warrant Statement? Ang procuring entity ba o ang bidder? 3 segundo para sumagot. Ang tamang sagot ay letter A, bidder. Based sa New Government Procurement Act 12009, Section 5, Paragraph D, ang bidder ay tumutukoy sa supplier, manufacturer, distributor, contractor, consultant at service provider, maging private or public, na nagsasubmit ng bid bilang requirements ng procuring entity na nakalagay din sa bidding documents. Ito ay kinakailangang isumite ng isang bidder na sasali sa mga proyekto na sumasailalim sa mga sumusunod na modalities: competitive bidding, competitive dialogue, limited source bidding, unsolicited offer with bid matching, small value procurement, negotiated procurement, emergency procurement, negotiated procurement, Sagip-Saka Act, direct procurement for science, technology, and innovation. Ngayong 2025, may updated version ng Omnibus Warrant Statement form. Mapapansin ito sa pagbabago ng kanyang header, kung saan ang bagong version ay tinatawag na Omnibus Warrant Statement, samantalang ang lumang version ay affidavit. Tandaan na kung ang modality ng procurement ay emergency cases, ayon sa batas, maaaring tanggapin pansamantala ang unauthorized Omnibus Warrant Statement para ma-award ang kontrata. Ngunit bago bayaran ng bidder, kinakailangang isumite ang notaryadong Omnibus Warrant Statement. Ito ang mga mahalagang nilalaman ng form. Una, mariing puna lang hinihingi sa bracket tulad ng pangalan o name of affiant, civil status, nationality, at address. Dayon din sa number 1, piliin ang kinabibilangang category bilang sole proprietor o kanyang representative, partnership, corporation, cooperative, or joint venture, or individual consultant na hindi kabilang sa sole proprietorship. Paano malalaman ang kategorya? Kung ang kumpanya ay rehistrado sa Department of Trade and Industry at mayroong DTI Business Name Registration bilang patunay, ito ay sole proprietorship. Gamitin ang unang option. Kung ang kumpanya ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission at mayroong Certificate of Incorporation bilang patunay, gamitin ang ikalawang option. Kung meron ding JV contract or Articles of Partnership, gamitin ang ikalawang option. Disclaimer: ang name of affiant ay name mo, hindi name ng company o bidder. At bago filapan ang mga kinakailangan, tulad ng pangalan at address ng entity, kailangang mamili lang ng isang category ng entity na inyong kinabibilangan, sapagkat ang inyong pipiliin ang magiging basis para sa susunod na bahagi ng Omnibus Warrant Statement. Pangalawa, tandaan na ang nag-fill up ng dokumento ay kailangang may full power and authority upang kumatawan at magpasok ng bid para sa kanyang kumpanya o para sa sarili nila. Kung ang lumalagda ng Omnibus Warrant Statement ay isang representative, mariing ipagkaloob ang isa sa mga sumusunod: Special Power of Attorney o SPA, Board Resolution na nagbibigay pahintulot sa representative na pirmahan ng Omnibus Warrant Statement para sa entidad, o certification mula sa Secretariat para sa representasyon. Ang mga dokumentong ito ang magsisilbing katibayan na ang lumalagda ay isang authorized
representative. Mahalagang tandaan kung hindi kilala o tiyak kung sino ang representative na mag-fill out ng form, mas mainam na magtanong muna sa procuring entity upang masiguro na ang lumalagda ay authorized representative. Bukod pa rito, sa paglagda ng project title at name of procuring entity, maaaring gamitin ang halimbawa ito bilang gabay upang mas malinaw kung ano ang dapat ilagay sa dokumento. For competitive modalities gaya ng competitive bidding, makikita sa image ang project title at pangalan ng procuring entity. For small value procurement o emergency procurement, makikita sa image ang project title at pangalan ng procuring entity. Pangatlo, hindi blacklisted o barred ang isang bidder sa anumang gobyerno o international financing institution. Maaaring tingnan ang website ng GPPBTSO upang malaman kung ang inyong entity ay blacklisted sa pamamagitan ng Step 1, i-click ang Procurement Reports. Step 2, i-click ang Consolidated Blacklisting Report. Step 3, pag-scroll pababa kung nakalista ang inyong company. Pangapat, tunay at kompleto ang lahat ng dokumento ng sinumite sapagkat ang maling paglagda o pag-fill up sa impormasyon ay may karampatang parusa. Panglima, tulad ng nabanggit sa pang-apat na bahagi ng OSS, mariing tignang mabuti ang pangalan ng authorized representative or entity na ilalagay sa name of bidder. Pang-anim, kung ano ang pinili sa unang kategory ng inyong entity, siya din ang pipiliing kategory sa ika-6 na kategory ng OSS. Pang-7, pagkatapos makapili ng kategory sa una, pangalawa at pang-7 bahagi ng OSS, mariing tanggalin ang ibang kategory na hindi napili at tanggalin ang phrase na select one, delete the others. Pang-8, lagdaan ang pangalan ng entity o authorized representative. Pang-9, nakikisa ang bidder sa pagsunod sa mga labor laws at iba pang legal na obligasyon na may kinalaman sa kontrata. Pang-10, ang entity or authorized representative ay hindi nagbayad sa sinong bahagi sa procurement process. Panghuli, ang entity o authorized representative ay nag-a-acknowledge ng anumang pagkukulang sa pag-deliver ng obligations and undertakings sa contract ay may karampatang parusa. Matapos sagutan ng OSS, huwag ito kalimutan na ipanotaryo. Maaari bang i-recycle o gamitin sa ibang proyekto ang OSS? Hindi. Tandaan, ang OSS must specifically name the project and the procuring entity. Ang ibang bidders ay nire-recycle ang OSS galing sa ibang procurement project, kaya ang nangyayari ay hindi nito nako-cover ang tamang proyekto. Narito ang mga karaniwang pagkakamali at paano ito maiiwasan. Hindi kompletong dokumento o mali ang nakasulat na impormasyon. Isang halimbawa na dito ay ang magkaiba ang signatory sa OSS versus sa attached proof of authorization tulad ng duly notarized Secretary Certificate, Board or Partnership Resolution, or Special Power of Attorney, whichever is applicable. Isa pang halimbawa, nawawala yung proof of authorization na dokumento sa deed envelope. Hindi pagsunod sa tamang proseso ng verification. Pagkakaugnay sa procurement officials na hindi inihayag ang hindi pag-comply o pagsumite ng mga updated requirements. Ang Omnibus Sworn Statement ay simbolo ng tiwala at pananagutan. Huwag basta-basta pirmahan kung hindi mo kayang gampanan ang mga sinumpaang ito. Sa tamang pag-unawa at pagsunod, masisiguro natin ng tagumpay ng mga proyektong pampubliko at ang tapat na paglilingkod sa bayan.